Ang kalakasan, ang buhay ay galing sa Diyos. Ang hininga na meron tayo galing sa Diyos. Mga minamahal, anong ipagmamalaki ng tao? Wala po, mga minamahal. We are not better than anyone. Wala tayong alam, mga minamahal. Yun ang isiksik natin sa ating puso't isipan. Ang mahal na Panginoon, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. So, ang sabi ng mahal na pastor, wala akong nagawa, wala pa akong nagagawa. They never counted their achievements in this church. All they want is for us to follow their example, to worship God in spirit and in truth. Amen. Kaya tayo ngayon, we are not idolaters anymore. Amen. Idolatry is everything you put before God. Hindi na yung mga rebulto, hindi na lang yun ang sinasabi ng Biblia na idolatry. Maging yung panahon mo na mas higit pa sa pagpupuri mo sa iyong pagsamba, hinihigitan mo sa pagsasamba mo, hindi mo inuunang mahal na Panginoon, that's idolatry. Inuuna mo ang negosyo mo, ang business, pag-aaral, at kung ano-ano pa na iniisip mo sa kinabukasan. Ang lahat ng yan, sabi ng Biblia, iiwan natin lahat. Kahit nag-ipon ka, nagkamal ka ng bilyon-bilyong salapi, maraming mga properties ang naipon mo, maraming medals ang iyong nakuha sa buhay mo. Ang tagumpay sa buhay na ito, narating mo ng lahat ng bagay, ang lahat ng bansa sa buong daigdig. At pagkatapos nito, sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Mamamatay ang tao, sabi sa Biblia. Hindi mo hawak ang buhay mo. Mga minamahal, biro mo araw-araw na lang ng ating buhay, maging dito lang sa Metro Manila. Ilan yung nasasagasaan, nagtatrabaho lang naman, nagmumotor lang naman. Sinagasaan ng bus, patay. Di po ba, mga minamahal? Reality check. Ang ating buhay galing sa Diyos. So natural lamang na we have the sacrifice of praise unto God, which is our reasonable service. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. So ang sabi dito, everyone is a worshiper of something or someone. It can also be power, money, or materialism, or self-love daw ngayon. Mga naging narcissistic na mga minamahal. Narcissism, selfishness, self-love. My goodness. Sabi sa Biblia, Luke 9:23, if you want to follow Christ, deny yourself. Take up your cross daily and follow me. Mga minamahal. Lahat ng yan ay taliwas sa kalooban ng Diyos. The Apostle Paul said, follow me as I follow Christ. Kaya lagi natin yan na example ng mga apostoles, binabasa natin sa Biblia, mga minamahal. Ang kanilang ginawa noong unang panahon. Ngayon sa ating panahon, meron tayong ehemplo ang ating ginagalang mahal na pastor. Amen. Ang beloved assistant pastor, paano sila naglingkod sa Diyos? Paano tayo tinuruan, inaralan? And they lead by example. Naging ehemplo sila, mga minamahal. Hindi kagaya ng mga ibang pastor, wag na natin pag-usapan, kahiya-hiya ang mga ginagawa. Hallelujah. Sa ating mahal dyan, ang patnubay, pag-iingat na mahal na Panginoon. Sa kanilang pangangaral, lumaganap ang salita ng Diyos. Maraming naligtas. Linakipan ng kapangyarihan, amen, ng ating dakilang Diyos na buhay. So, it is clear in the Bible that we must imitate them. We must emulate as they followed Christ. Ating inaalala mga banal na lingkod ng Diyos, their teachings and preachings. The question is, do we really follow or is just empty words, mga minamahal? Namumutawi lang sa ating bibig. Naalala lang natin, pero hindi naman natin ginagawa. No offense meant, mga minamahal. More than 20 years ago, sabi ng mahal na pastor, always wear white. Pag nasa banal na gawain ka ng mahal na Panginoon. That's biblical, nakasulat sa Biblia.
Kaya tayo'y nagsusuot ng magagarang damit, mga minamahal, upang iharap natin ating sarili malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So we must be a doer of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Hallelujah. So the second element is holy, acceptable unto God. To be holy is to be set apart, the Bible says. Distinct from the world, what is common or unclean. In this context, living in purity and in integrity and moral rectitude, shunning evil and clinging to what is good. Amen. Sa Tagalog, ibig sabihin, nabubuhay sa kadalisayan, may integridad at may moral na katumpakan. Amen. Alam natin ang mabuti at masama, ginagawa natin ang mabuti at hindi yung masama. Amen. Umiiwas tayo sa kasamaan at kumakapit sa kung ano ang mabuti na sinasabi ng Biblia. So hindi natin sinusundan ang galaw ng sanlibutan, mga minamahal. Kung anong kilos ng mundo, yun din ang ating ginagawa. Hindi po, mga minamahal. Kung anong bihis ng sanlibutan, yun din ang bihis natin. Hindi po, mga minamahal. Chismis dito, chismis doon. Hindi na dapat tayo pumapatong dyan. Hindi na dapat natin pinakikinggan yan. Naging chismis capital ng Pilipinas. Texting capital ng Pilipinas, sabi sa pag-aaral. Mga minamahal. Pati chismis nandun lahat. Huwag naman po sa loob ng banal na iglesia ng Diyos. Huwag natin gawin. Sagrado ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Huwag natin gawin dito yan, mga minamahal. So, Kristiyano tayo sa loob at labas ng banal na iglesia, mga minamahal. Hindi tayo one-day Christian. Hindi tayo Sunday Christian lang. We must be an everyday, every moment Christian. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Hindi nangunguna sa chismisan ng totoong Kristiyano. Pag nakakapakinig ng negativity laban sa kapwa, hindi mo na patatapusin yung kapwa mo, huwag mo nang pakinggan. Lason yan, mga minamahal. Pinag-uusapan yung buhay ng mga tao. Kanya-kanya naman ang buhay natin, mga minamahal. Kanya-kanyang pagsubok. Kanya-kanyang struggles in life. Kanya-kanyang paglilingkod. Amen. Kanya-kanyang kaligtasan. Hallelujah! Sapagkat kung papatulan natin, kung gagawin natin ang buhay ng sanlibutan, ito yung nagdudulot ng pagkasira ng pamilya. Amen? Nagdudulot ng pagsira sa mga magkakaibigan. Amen? Nagdudulot ng pagkasira sa pagkakapatiran. Amen? Hallelujah! Kaya mga minamahal, huwag natin gayahin ang sanlibutan. Ang mga makasanlibutan pag-uugali, iniwan na natin yan noon, mga minamahal. Yan kasi ang palagiang napapanood sa telebisyon sa araw-araw, sa mga noontime shows. Naging entertainment na yung buhay ng ibang tao. Hindi po dapat maging sa social media. Influencer daw sila, mga minamahal. Yun at yun ang kanilang mga ginagawa. Biro mo, pati pagpapasalamat sa Diyos, kini-question, bakit daw sa Diyos magpapasalamat, ba't hindi daw sa Kanya? Siya nagbigay, hindi naman daw Diyos. Yung buhay natin galing sa Diyos. Mga minamahal, when you listen to that garbage, it poisons your soul. It poisons you. Ang pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag yung nagpo-poison sa ating mga kaisipan, mga minamahal. Yan ang buhay nila, panlilibak ang ginagawa sa ibang tao, sa kapwa. Pati ang Diyos na manilikha, dinadamay sa kanilang mga ginagawang walang kwentang bagay, mga minamahal. Do not follow them. Do not listen to them. Do not listen to their garbage. We must feed on the word of life, the word of God. Hallelujah. Apostle said, follow me as I follow Christ.
Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi biro, may sakripisyo ito, mga minamahal. We must offer a sacrifice of praise unto God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks unto God. Nagpapasalamat palagian sa Diyos, mga minamahal. Alam po ba natin, mga minamahal, that in the Bible, hindi lamang mamamatay tao ang masama. Hindi lang mamamatay tao ang wicked, mga minamahal. Romans 1:18, praise the Lord. The book of Romans chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Praise the Lord. God bless you. So, puno ng inggit, ng pagpatay, ng alitan, panlilinlang at malisya. Sila yung mga nagbubulong-bulungan, nagchichismis, naninirang puri, yung mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, walang paggalang, mapagmataas, mga palalo, nag-iimbento sila ng mga paraan ng paggawa ng masama, sinusuway nila ang kanilang mga magulang. Romans 1:29 up to 30. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dito daw galit ang Diyos, mga minamahal. From the book of Romans chapter 1, verses 29 and 30. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Dito po sa Roma, kabanatang 1, talatang 29-30. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanighilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mamangagpasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagpapuri, mga mangangathan ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Amen. God bless you. Hallelujah. The Apostle Paul describes the sinful state and behavior of humanity that has turned away from God. The terms whisperers and backbiters mentioned here are aligned with the concept of gossip. Mga minamahal. Kaya ating iwasan yan. Galit ang Diyos sa mga bagay na yan. Inilarawan ni Apostol Pablo ang mga makasalanan ng kalagayan, pag-uugali ng sangkatauhan na tumalikod sa Diyos. So, kung ating ginagawang isa sa mga bagay na yan, tayo'y tumalikod daw sa Diyos. Amen. Wala tayong pakundangan, bali wala ang respeto sa kapwa. Paninira kaliwat kanan, chismisan doon, chismisan dito. Kala mo lahat perfecto. Walang perfecto sa atin. We are going to perfection. Kaya tayo narito, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, yung mga katagang mga pagbubulong-bulungan at panlilibak, nabanggit dito ay nakaayon sa konsepto ng gossip o chismis. Ito ay salungat sa makadiyos na pamumuhay ang pagsasalita ng masama tungkol sa iba, mga minamahal. Speaking ill of others is contrary to godly living. Hinihikaya tayo ang mga mananampalataya na magsalita ng totoo at may pagmamahal. Amen. Pag-iwas sa mga masasamang usapan sa chismisan. Amen. Hallelujah.
The Bible says, for without peace and holiness, no man can see the Lord. Hindi porke may gayak tayo na may kabanalan, sumusunod tayo sa lahat ng utos, andun naman yung kaliwat kanan na hindi mapigilan ng dila. Kasalanan pa rin, mga minamahal. Hindi pa rin tayo nakasunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. So, it's a package deal, yung holiness. How you think, how you act, amen, how you interact with people, may holiness. Hindi ka pala away, mga minamahal. Hindi may initin ang ulo na may mapagpigil na tayo, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi ng Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness without which no man can see the Lord. Ito'y mga salita na nasa Biblia na dapat nating sinusunod. Go ahead po. Praise the Lord. The book of Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Praise the Lord. Pakihanda rin po yung Revelation 21:8 additional verse. Mga Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, hindi lang tayo anniversary Christian, one day Christian, Sunday Christian. Pag Kristiyano ka, Kristiyano ka. Ang sabi nila, 24/7, 365 days a year. Mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Revelation 21:8 says, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars. Liars go to hell. Amen. Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 21, verse 8. But the fearful and unbelieving, the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burnt with fire and brimstone, which is the second death. Hallelujah. Iyon po sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapi, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So yung doctrine ng once you're saved forever, kasinungalingan yan, mga minamahal. Sabi dito, pag sinungaling ka lang, impyerno ka. Revelation 21:8. If you're fearful, impyerno ka. Kailangan ng katakutan mo, Diyos lang. Amen. Lidikha tayo ng mahal na Panginoon. Ecclesiastes 12:13 additional verse. Kindly po. Upang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Amen. The book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Praise the Lord. God bless you. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal.
Hindi po biro ang salita ng mahal na Panginoon. Yung paglilingkod natin sa Diyos ay hindi biro. Nakita namin, kami mga magkakapatid, nakita namin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ministeryo ito. Sa mga krusada, kami lumalaki sa mga probinsya, kami bumibiyahe, mga minamahal sa pangangaral natin, mahal na pastor, beloved assistant pastor. Nakita natin kung paano lumakad ang pilay, ang mga katungin ay lininis, pinagaling na mahal na Panginoon. Hanggang ngayon yan nangyayari sa Jesus Miracle Crusade. Hindi nagbabago ang Diyos. God is still on the throne. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kakampi natin ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Ano ang ating katatakutan? Mga minamahal. Kahit kamatayan, wag mo raw katakutan. Lahat ng yan ay pakinabang sa tunay na Kristiyano. Hallelujah. Papalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ating beloved pastor, hinamak ang kamatayan pumunta sa mga terorista upang ipakita sa tao, sa sangkatauhan, ang kapangyarihan ng Diyos. Na may Diyos na tumutugon sa panalangin, may Diyos na nag-iingat, pumapatnubay sa bawat isa. And some they just slide through their teeth. Sabi sa Biblia, kung sinungaling ka, impyerno ka. Hindi ka natakot sa Diyos. Hallelujah. Kaya maging mabuti tayong Kristiyano, maging totoong Kristiyano tayo, maibigin sa Diyos at maibigin sa kapwa, mga minamahal. Hindi tayo maliligtas sa sarili nating pamantayan. Amen. Our lives offered as sacrifices must be acceptable to God. Meaning our actions, our way of thinking, our decisions is always based on God's standards. Not our own standards, mga minamahal. Aligning with God's righteous standards and commandments. Hindi tayo maliligtas kailanman ng sarili nating katwiran ng ating sariling pananaw, mga minamahal na mga kapatiran. Maging interpretasyon ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na ito ang pagkaintindi ko sa Biblia, kaya ganito ako maglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, may isinusugo ang Diyos. Amen. Amen. Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, according to God's heart, not according to you, not according to us, but according to God. Amen. Which shall feed you with knowledge and understanding. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. So sabi ng Biblia, hindi natin pwede ipagmalaki na nagamit na ako na matagal sa banal na ubasan. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang pumipili, hindi mo pinili ang sarili mo, mga minamahal. Kaya hindi tayo pwede magmalaki kailanman sa Diyos. Galing sa Diyos ang ating buhay. Galing sa Diyos ang lahat ng meron tayo, mga minamahal. James 2:10-11 says, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Praise the Lord. James 2:10 po. Kahit sa Tagalog na lang po. From the book of St. James chapter 2 verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in the one point, he is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now, if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po Santiago, Kabanatang 2, Talatang 10 at 11. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at kayo may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi ngangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Amen.
Praise the Lord. God bless you. So it is clear in the Bible that we must follow the commandments of God. Hallelujah. That's why we must be careful who we listen to. Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. We must be a wise Christian. We must have the humility and willingness to listen and obey. We must be doers of the word and not hearers only, deceiving our own selves, mga minamahal. Furthermore, we must be thankful. Huwag nating hayaan na masayang ang panahon na meron tayo ngayon, mga minamahal. Gampanan natin ang ating mga gampanin bilang Kristiyano sa banal na iglesia na ito. Na may pagsusumikap, na may kasigasigan, na may kasipagan, with joy in our hearts. Hallelujah. Sapagkat hindi tayo sa tao naglilingkod, sa Diyos tayo naglilingkod. Ang ating paglilingkod ay hindi pakitang tao. Magwawalis ako ngayon, napakasipag magwalis dahil may nakatingin. Nung wala na, binitawan na yung walis. Hindi po ganun, mga minamahal. May nakakakita sa atin na wala tayo'y naglilingkod sa Diyos. Hindi natin pwedeng paglaruan ng kaligtasan. Hindi natin pwedeng paglaruan ng mga tao, mga minamahal, dahil ang Diyos nakakita sa atin. You cannot play people. We're just being Christian, mga minamahal. Mahal natin ang kaligtasan ng bawat isa. Ang lahat dito mahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang bawat mananampalataya yan ay linuhod ng ating beloved parents in the Lord. Ang bawat mananampalataya na naligtas, ang sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Lahat tayo mahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat mahal natin, mga minamahal. Kaya wag natin paglaruan ng mga tao, wag natin paglaruan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi sa banal na kasulatan, 2,000 years ago, yung mga ating mga nabasa, mga minamahal, yung mga characters na nandito sa Biblia, sila Apostol Pablo, wala na sila ngayon. Tayo ngayon buhay, pinag-uusapan natin ang kanilang buhay. Ganon din darating ang panahon na tayo'y mawawala na rin kung hindi pa mag-rapture, kung hindi pa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Pag-uusapan ng mga tao in the future, yung pananampalataya na itinuro sa atin, yung pananampalataya kung paano tayo lumakad sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pag sumikapan natin, magsumigasig tayo, mga minamahal, meron na may pagpapakumbaba. Hallelujah. Kanya-kanyang pananampalataya, wag natin, do not look down on people na may mahinang pananampalataya. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong mapagmataas, mga minamahal. We are nothing without God. We are not better than anyone. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. 2 Corinthians 6:1. Basahin ko po muna. We then, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Amen. Praise the Lord. English and Tagalog. From the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Musicians kindly. We then, as workers, together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Hallelujah. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 1. Yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo. Nawag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Hallelujah. Ulitin natin, mga minamahal, sa Tagalog. Napaka-sarap pakinggan. Kali po yung Tagalog again. Praise the Lord. Dahan-dahanin po natin. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 6, talatang 1. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din naman sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
We then as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Kahabagan ng Diyos, gantimpala ng Diyos na tayo'y naligtas, mga minamahal. Hindi sa ganang ating sarili. Huwag nating baliwalayin ang kaligtasan ng paglilingkod na meron tayo, mga minamahal. So finally, third, which is your reasonable service? Indicating that offering ourselves to God is not only a rational response to His mercies, it is also an act of spiritual worship. It is not mere external rituals. It engages the heart, mind, and soul in devotion to God. Matthew 22:36-40. Hallelujah. The Gospel, Matthew chapter 22, from verse 26 up to verse 14. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Praise the Lord. Hallelujah. Mateo Kapitulo 22, versikulo 36 hanggang 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Praise the Lord. God bless you. So sa talatang ito, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay tumugon sa isang katanungan ng Pariseyo na sinusubok ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ang sabi ng mahal na Panginoong Jesus, sa buod ng esensya ng mga utos ng Diyos, sa dalawang pangunahing direktiba na ito, love for God. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This commandment calls for total and complete devotion to God, involving every aspect of one's being, heart, soul, and mind. Amen. Second, love for neighbor. Thou shalt love thy neighbor as thyself. This emphasizes the importance of loving others with same care and concern that one has for oneself, promoting empathy, kindness, and compassion in our interactions with other people. So napakahalaga ng pag-ibig natin sa Diyos. Ito daw yung essence ng buong commandments, mga minamahal, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pag nagawa mo ay nasunod mo ang utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So yun ang nakita natin sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. So we must follow them as they followed Christ. Hindi ito panandali ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa hanggang walang hanggan, mga minaman. Ito'y walang hanggan. Tayo'y nagkakaedad, mga minamahal. Parang kailan lang nung kami nag-aaral pa dito sa loob ng Amoranto, dito ako natutong mag-drive. Andiyan si Brother Nards Darila, siya pa nagturo sa akin, mga minamahal. Dito sa oval ng Amoranto. Ngayon, may apo na ako, 3 apo. Pang-4 na yung apo ko nasa loob ng siya ni Ian ngayon. Gaano kabuti ang Diyos? Ang pangako ng Diyos ay pangako na hindi mapapako kailan pa man, mga minamahal. Ang gabay patnubay ng Diyos ay sumaating lahat, mga minamahal. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ito may yung lahat tayo umawit.
At inaanyayahan natin ng ating mga minamahal na mga bisita. Kahit yung mga crew na nakapakinig ng salita ng Diyos na ating mga hinayalo, pwede kayo lumapit sa harapan. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon sapagkat hindi ipinangako ang bukas. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Kaya takot ang tao mamatay. Kami dito sa Jesus Miracle Crusade, we know where we are going. Sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Amen. Sapagkat kami naglilingkod sa tunay na Diyos. Hallelujah. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord.